Ito ang zone sa likod ng mga front line, kung saan matatagpuan ang mga support unit tulad ng mga supply depot, command center, at mga medikal na pasilidad. Ito ay parang backstage ng isang dula, kung saan lahat ng mga behind the scenes ay nangyayari para mapanatiling tumatakbo ang palabas. Rear Command Post, RCP, dito nakatutok ang mga kawani sa logistical at administrative na aspeto ng operasyon, tinitiyak na ang mga frontline na tropa ay may mga mapagkukunang kailangan nila. Isipin ito bilang punong tanggapan para sa pangkat ng suporta, nag-uugnay na mga supply, transportasyon, at iba pang mahalagang serbisyo. Reinforce, nangangahulugan ito ng pagpapalakas ng isang unit sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga tauhan o kagamitan. Ito ay tulad ng pagdaragdag ng higit pang mga brick sa isang pader, na ginagawa itong mas malakas at mas nababanat. Reserve, ang reserba ay isang bahagi ng puwersa na pinigilan mula sa unang pakikipag-ugnayan, na handang i-deploy kung kailan at saan sila pinakakailangan. Para silang alas sa kamay ng commander, isang nakatagong sandata na gagamitin sa madiskarteng paraan. Retrograde operations, ito ay mga organisadong paggalaw palayo sa kaaway, tulad ng pag-atres o pag-alis. Ang mga ito ay hindi mga palatandaan ng pagkatalo, ngunit sa halip ay mga tactical na maniobra upang muling mapangkit, muling iposisyon, o maiwasan ang isang mas magastos na pakikipag-ugnayan. Isipin ang isang madiskarteng pag-urong bilang isang pag-pause para makahinga bago maglunsad ng counterattack. Rule of Proportionality, ang prinsipyong ito ay nagdidikta na ang paggamit ng puwersa ay dapat na proporsyonal sa banta. Sa madaling salita, hindi ka dapat gumamit ng sledgehammer para pumutok ng nuwes. Rules of Engagement, ROE, ito ang mga patnubay na tumutukoy kung kailan at paano maaaring sakupin ng mga puwersang militar ang kaaway. Ang mga ito ay idinisenyo upang mabawasan ang mga sibilyan na casualty at collateral na pinsala. Isipin ang mga ito bilang mga patakaran ng isang laban sa boxing, na tinitiyak na ang laban ay patas at ang magkabilang panig ay sumusunod sa mga napagkasunduang tuntunin. Scheme ng maneuver, ito ang tactical na plano kung paano makakamit ng isang puwersa ang mga layunin nito. Binabalangkas nito ang paggalaw, pagpoposisyon, at pagkilos ng mga tropa sa larangan ng digmaan. Isipin ito bilang isang plano ng koreograpo para sa isang sayaw, na binabalangkas ang bawat hakbang at galaw upang lumikha ng maganda at epektibong pagganap. Search and Rescue, SAR, kabilang dito ang paggamit ng iba't ibang mapagkukunan, tulad ng sasakyang panghimpapawid, barko, at mga espesyal na koponan, upang hanapin at iligtas ang mga tauhan sa pagkabalisa. Isa itong misyon na naval iligtas buhay na kadalasang nangangailangan ng lakas ng loob, kasanayan, at mabilis na pag-iisip. Sustained combat, ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang unit na ipagpatuloy ang epektibong pakikipaglaban sa kabila ng pagkalugi sa mga tauhan at kagamitan. Ito ay isang patunay ng katatagan at determinasyon ng mga sundalong nagtitiyaga kahit nasa harap ng kahirapan. Situation Map, SITMAP, isipin ang isang snapshot ng larangan ng digmaan sa isang tiyak na sandali sa oras. Ganoon lang ang SITMAP, isang mapa na nagpapakita ng kasalukuyang tactical o administratibong sitwasyon, na nagpapakita ng mga posisyon ng mga puwersang mapagkaibigan at kaaway, pati na rin ang mga pangunahing tampok at mga hadlang sa lupain. Situation Report, SITREP, ito ay isang buod ng mga kaganapan sa araw, na nagbibigay ng update sa sitwasyon sa mas mataas na punong tanggapan. Isipin ito bilang isang pang-araw-araw na ulat na maaari mong isumite sa iyong boss, na binabalangkas kung ano ang iyong nagawa at anumang mga hamon na iyong naranasan. Special Operations, ang mga ito ay napaka-espesyal na mga misyon na isinasagawa ng mga piling unit, kadalasang kinasasangkutan ng hindi kinaugalian na pakikidigma, pagmamanman sa kilos, o direktang aksyon. Isipin sila bilang mga espesyalista ng militar, na sinanay na humawak ng mga high-risk at komplikadong operasyon. Staff Estimate, ito ay isang formal na pagtatasa ng sitwasyon ng mga tauhan ng commander. Sinusuri nito ang iba't ibang mga kadahilanan, tulad ng lakas at intensyon ng kaaway, ang lupain, at ang mga magagamit na mapagkukunan, upang matulungan ang komandante na gumawa ng matalinong mga desisyon. Standing Operating Procedure, SOP, ang mga SOP ay parang rulebook para sa isang unit ng militar.
Ang mga ito ay itinatag na mga pamamaraan para sa pagsasagawa ng mga nakagawiang gawain, tinitiyak ang pagkakapare-pareho at kahusayan. Halimbawa, ang isang SOP para sa pag-set up ng isang kampo ay maaaring magdetalye ng mga partikular na hakbang na kasangkot, mula sa paglilinis ng lugar hanggang sa pagtatatag ng perimeter security. Strategic, ang antas ng pakikidigma na ito ay nakatuon sa malaking larawan, na kinasasangkutan ng pangkalahatang pagpaplano at pagpapatupad ng isang digmaan o kampanya upang makamit ang mga pambansang layunin. Ito ay tulad ng isang mahusay na laro ng diskarte, kung saan gagawa ka ng mga desisyon na makakaapekto sa buong takbo ng salungatan. Table of Organization and Equipment, TOE. Ito ay isang dokumento na nagdedetalye ng mga awtorisadong tauhan at kagamitan para sa isang unit ng militar. Ito ay tulad ng isang blueprint para sa pagbuo ng isang koponan, na tinitiyak na ang lahat ay may mga tamang tool at pagsasanay para sa trabaho. Tactics, ang mga taktika ay ang mga partikular na aksyon at maniobra na ginagamit sa larangan ng digmaan upang makamit ang mas maliliit na layunin. Sila ang mga blok ng pagbuo ng diskarte. Tactical, ang antas ng pakikidigma na ito ay nakatuon sa mga individual na labanan at pakikipag-ugnayan. Ito ay tungkol sa araw-araw na labanan sa lupa, kung saan ang goma ay sumasalubong sa kalsada. Tactical air support ito ay tumutukoy sa mga operasyon sa himpapawid na isinagawa sa malapit na koordinasyon sa mga puwersa ng lupa upang suportahan ang kanilang mga layunin. Maaaring kabilang dito ang close air support, CAS, air interdiction, at iba pang uri ng air mission. Tactical engagements, ito ay mas maliliit na sagupaan sa pagitan ng magkasalungat na puwersa, na kadalasang kinasasangkutan ng direktang labanan. Maaari silang maging mapagpasyahan sa kanilang sariling karapatan, ngunit nakakatulong din sila sa pangkalahatang resulta ng mas malaking operasyon o kampanya. Task organization, ito ay isang pansamantalang pagsasama-sama ng mga puwersa upang magawa ang isang tiyak na misyon. Nagbibigay daan ito para sa higit na kakayahang umangkop at kakayahang umangkop sa larangan ng digmaan. Task Force, TF. Ang task force ay isang pansamantalang unit na nilikha para sa isang partikular na misyon. Maaari itong buuin ng iba't ibang uri ng mga unit, tulad ng infantry, armor, at artillery, na iniayon sa partikular na gawain sa kamay. Teknik, ito ay tumutukoy sa mga tiyak na pamamaraan o pamamaraan na ginagamit upang may sigawa ang isang gawain. Sa konteksto ng militar, maaari nitong saklawin ang lahat mula sa kung paano magpaputok ng armas hanggang sa kung paano magsagawa ng isang reconnaissance mission. Terrain, ito ang pisikal na tanawin kung saan nagaganap ang isang labanan. Ang pag-unawa sa lupain ay mahalaga para sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga operasyong militar. Ang mga salik tulad ng elevation, vegetation, at obstacles ay maaaring makabuluhang makaapekto sa resulta ng isang labanan. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga termino at konseptong ito, mas magiging handa kang maunawaan ang mga komplikado ng mga operasyong militar, pag-aralan ang mga sitwasyon, at gumawa ng matalinong mga desisyon. Terrorism, ang terorismo ay ang sadyang paggamit ng karahasan o ang banta ng karahasan laban sa mga sibilyan o di-combatants upang makamit ang mga layuning pampulitika o ideolohikal. Isa itong taktika na naglalayong lumikha ng takot at kaguluhan, na pinipilit ang mga pamahalaan at lipunan na baguhin ang kanilang pag-uugali. Isipin mo itong parang isang bully na gumagamit ng mga pagbabanta at pananakot para makuha ang kanilang paraan. Troops, sa kontekstong militar, ang tropa ay tumutukoy sa bilang ng mga sundalo, kanilang antas ng pagsasanay, at kanilang psikolohikal na kalagayan. Kasama rin dito ang pagkakaroon ng mga armas, kagamitan, at iba pang mapagkukunan. Troop Leading Procedures, TLP, ito ang mga hakbang na sinusunod ng isang pinuno upang may handa ang kanilang unit para sa isang misyon. Kabilang dito ang pagsusuri sa misyon, pagbuo ng plano, pagtatalaga ng mga gawain, at pagsasagawa ng mga pag-eensayo. Isipin ito na parang isang coach na naghahanda ng kanilang koponan para sa isang laro. Kailangan nilang mag-strategize, magtalaga ng mga tungkulin, at magsanay ng kanilang mga paglalaro upang matiyak ang tagumpay. Test, sa mga terminong militar, ang isang pagsubok ay tumutukoy sa pagsusuri ng isang bagong doktrina o konsepto sa ilalim ng kunwa o real-world na mga kondisyon.
Nakakatulong ito na matukoy kung ang bagong diskarte ay epektibo at maaaring ipatupad sa mga aktwal na operasyon. Warfare, ito ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban, ito ang sining at agham ng pakikipagdigma. Sinasaklaw nito ang lahat mula sa estratehikong pagpaplano at paggawa ng desisyon hanggang sa mga tactical na maniobra at suporta sa logistic. Isipin ito bilang isang laro ng chess, kung saan mataas ang pusta, at bawat galaw ay mahalaga. Wargame, ang wargame ay isang simulation ng isang operasyong militar, na kadalasang ginagamit upang subukan ang mga diskarte, sanayin ang mga commander, o tuklasin ang iba't ibang mga sitwasyon. Ito ay tulad ng isang tugma sa pagsasanay bago ang tunay na laro, na nagbibigay daan sa iyo na maasa ang iyong mga kasanayan at tukuyin ang mga potensyal na kahinaan sa iyong mga plano. Warning Order, WARNORD, smiley face, ito ay isang paunang abiso ng paparating na operasyon o order. Nagbibigay ito ng oras sa mga nasasakupan upang maghanda at magplano ng naaayon. Ito ay tulad ng isang head-up bago ang isang sorpresang party, na nagpapahintulot sa mga bisita na maghanda at matiyak na ang lahat ay nasa lugar. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga termino at konseptong ito, magkakaroon ka ng mas malalim na pagpapahalaga sa mga komplikado ng pakikidigma at sa madiskarteng pag-iisip na kinakailangan upang makamit ang tagumpay. Tandaan, ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa malupit na puwersa, ito ay tungkol sa paggamit ng iyong isip, iyong mga mapagkukunan, at iyong pagsasanay upang madaig at malampasan ang kaaway. Naglakbay kami sa isang glossary ng mahahalagang termino ng militar, mula sa tactical hanggang sa estratehiko, mula sa larangan ng digmaan hanggang sa mga likurang bahagi. Ang kaalamang ito ay hindi lamang tungkol sa bokabularyo, ito ay tungkol sa pag-unawa sa wikang humuhubog sa ating mga aksyon at desisyon sa harap ng salungatan. Sa pamamagitan ng pagmaster ng mga terminong ito, pinahuhusay mo ang iyong kakayahang makipag-usap ng mabisa, pag-aralan ang mga sitwasyon, at mag-ambag sa tagumpay ng iyong unit at ng Philippine Army sa kabuuan. Tandaan, ang kaalaman ay kapangyarihan, at sa larangan ng digmaan, maaari itong maging pagkakaiba sa pagitan ng tagumpay at pagkatalo. Patuloy na matuto, umangkop, at lumago bilang mga sundalo. Yakapin ang mga hamon at komplikado ng mga operasyong militar, at laging magsikap para sa kahusayan sa lahat ng iyong ginagawa.